Magulo daw talaga ang mundo ng politika at marami ang tila nagtataka o nagugulat bakit daw itong sina Ping Lacson at saka itong si Isko Moreno ay tila baga kampi or kumakampi na sa kasalukuyang administrasyon. Ang tanong dyan ay dapat nyo nga bang ikagulat ito? Totoo bang pumihit sila o dati na silang nandyan? Yan po ay ang pag-usapan natin sa araw na ito. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Noon pong April 17, 2022, mga 2 linggo, 3 linggo na lang bago ang halalan ng pagkapangulo ng 2022, mayroong isang kakaibang nangyari sa mundo ng politika ng Pilipinas. Ito ay biglang nagpatawag ng isang press conference itong si Isko Moreno, kasama si Ping Lacson, si Tito Soto at ilan pang mga kandidato ng pagka-presidente. Although binanggit nila si Manny Pacquiao, hindi naman dumalo doon sa press conference na yon na isinagawa nila Isko Moreno, si Manny Pacquiao, at hindi rin siya lumabas sa ano pa mga sumunod na press release nitong grupo na ito. Bakit kakaiba itong nangyari nito sa politika? Kung matatandaan ninyo, nung panahon na ito ay nangunguna pa rin noon si Bongbong Marcos sa survey, mga ilang linggo na lamang bago maghalalan. Subalit ang kampo ni Leni Robredo ay pumipick up sa survey at umaabot na siya ng nasa mga 15 up to 16% noon ng botante na di umano ay tila boboto sa kanya. Subalit medyo malayo pa rin ang pagitan nila ni Bongbong Marcos. Pero kung pagsasamahin noon ang mga boto ni Isko Moreno na nag-slid down from, I think the highest he got was around 12%. At tapos ng mga panahon na ito, noong April 17, nasa mga 9% na lang siya bumababa yung kanyang rating. Ganon din si Manny Pacquiao. Started with a double digit nung nag-umpisa yung kampanya. Nung panahon na ito, nasa mga 8% na lang siya. And then you have Ping Lacson who has about 4 to 5%. And the rest, kagaya nila Norberto Gonzales, is barely 1% and the other candidates. Kung pagsasamahin ito mga boto ng mga ilang kandidato na ito, ay definitely ma-overtake nila si Bongbong Marcos. So ang objective noon ng kampo ni Leni Robredo was to convince the other candidates to support her. That will be the logical thing kasi siya yung number 2. At syempre yung kampo naman ni Bongbong Marcos, ito rin yung ina-anticipate. Kaya kung ang masusunod ay ang kampo ni Bongbong Marcos, mas gusto niya na patuloy na lumaban itong mga ibang mga kandidato, manatiling multi-candidate ang labanan instead na dalawa lang. The more the candidates, the better it is for Bongbong Marcos. Kasi sa panahon na ito na pumipick up si Leni Robredo, kung mayroong magwi-withdraw na kandidato at susuporta kay Leni Robredo, magkikreate ito ng bandwagon effect. At ito yung ayaw ng mga kandidato paparating sa dulo ng halalan. And then biglang-bigla na lang ay naglabas nga ng press conference itong sina Isko Moreno. At dito sa press conference ito, ang kakaiba dito ay tila tinitira na nila si Leni Robredo. As a matter of fact, si Isko Moreno even called for Leni Robredo to withdraw from the race. At kakaiba ito kasi usually ang tinitira ninyo sa eleksyon ay yung nangunguna, hindi yung pangalawa. Ngayon ka lang nakakita ng presidential election dito na pinagtutuunan ng pansin ng ibang mga kandidato ay yung pangalawang kandidato, yung number 2 doon sa survey. Bakit ganito yung nangyari? Well, sa politika walang libre. At yung pag-endorso nila ng paglaban kay Leni Robredo ay endorso ng kandidatura ni Bongbong Marcos. So kung ikaw din mismo ay kakandidato bilang presidente, bakit tila parang ini-endorso mo yung kandidatura ni Bongbong Marcos? Who benefits kung babanatan nila si Leni Robredo? Well, Bongbong Marcos. Sino magbe-benefit if they stay on the race kahit na alam nilang matatalo na sila? No? Bongbong Marcos.
Well, if pwede naman nilang inendorso na lang si Bongbong Marcos para mas okay sa lahat. Pero parang masama ang larawan nito para sa kanila kung sila ay magwi-withdraw at i-endorso nila si Bongbong Marcos. And Bongbong Marcos doesn't need it. All Bongbong Marcos needed is that they stay on the race to keep the people divided. Hatiin ang mga boto at hindi ito sumama kay Leni Robredo. Nung nakita ko po itong nangyari na to, ako po noon ay bahagi ng Aksyon Demokratiko. Isa po ako sa mga orihinal na mga miyembro ng Aksyon Demokratiko na binuo nung panahon ni Senator Rocco. Pero nung nakita ko itong nangyayari nito, alam ko na may nangyaring hindi maganda. And that's why I decided and our group decided na hindi namin iboto si Isko Moreno. At sa totoo, ang binoto ko talaga noon, sinabi ko naman na nito noon, ay si Leni Robredo. At even yung kampo namin noon, ng mga ibang mga kasamahan ko, ay bumoto rin kay Leni Robredo. Ako noon, I was convinced that, kagaya na sinabi ko, walang libre sa politika. Hindi gagalaw ang mga politiko ng ganitong endorsement ng kandidato or discredit one candidate nang sama-sama sila ng walang pakinabang dito. Merong nakinabang dito. At kayo na ang magsabi kung sino yung mga nakinabang na yan. Sa kasalukuyang larawan ng politika, kung babalikan nyo yung nangyari noong April 17, 2022, maintindihan ninyo na hindi nagsipagbago ang posisyon ng mga kandidato nito. They have always been there. Even Isko Moreno. Isko Moreno, I think, and I will discuss this in separate blog, yung karanasan namin kung bakit din kami nagdesisyon noon na hindi nalang iboto si Isko Moreno. I think Isko Moreno is just for Isko Moreno. Kung anong mabuti para kay Isko, doon siya. Hindi yun tungkol doon sa partido, hindi ito tungkol doon sa prinsipyo yung kanilang pinaninindigan. At nung nakausap ko siyang personal noon, nung presidential election, nang dumalaw sila dito sa Mariveles, and totoo, nabuo yung aking sapantaha na totoo nga ang aking iniisip na this campaign is not about Aksyon Demokratiko, this is about Isko Moreno. Hindi ito tungkol doon sa mga prinsipyong pinanindigan noon ni Senator Raul Rocco. At sa kasalukuyan, nakikita natin na parang yung tila daw pagpihit ni Isko Moreno, well, papunta sa administrasyon. Well, sabi ko nga sa inyo, walang libre sa politika. There is no such thing as a free ride in politics. Pero dahil tayong lahat naman ay napapansin natin ito, hindi na tayo tanga tungkol dito sa mga sitwasyon na nakagaya nito. You know exactly what's going on. Alam ninyo kung paano na ang galawan ng politika dito sa Pilipinas. Si Ping Lacson, well, in 2022 up to 2025, napansin ninyo yung siya na mismo nagdeklara nito sa kanyang sariling SALN. Well, kasalanan nila to kasi silang kikipaglaban di umano para i-reveal yung mga SALN. So na-reveal yung kanyang SALN. And from 2022 to 2025, mapansin ninyo na ang dineklara niya ay tumaas ng 200 million yung kanyang net worth. In 3 years, kumita ka ng 200 million. Sabi niya, galing daw ito doon sa kanyang kinita sa real estate. Well, sabi ko nga sa inyo, walang libre sa politika. Kayo na ang mag-isip. Gamitin ninyo ang inyong mga utak. At sa inyong pag-iisip na yan, patuloy na mag-aral. Sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.